Start agad tayo sa chipset. Helio G91 ang nandito. Based sa research ko, itong lumabas sa performance score. Number 2 screen, 6.78-inch na Full HD Plus na IPS display na ang pros naka-punch screen na yan. Cons nga lang, medyo nabitin lang tayo sa 90Hz na refresh rate. Ngayon kasi nauuso na kahit mura ay naka 120Hz na rin. Number 3, memory and storage. Dalawang variant ang magiging available, yung 8128 at 8256 pero sa ngayon wala pa tayong idea sa SRP. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Supported din ng 18 watts. Dahil di pa nga natin alam ang presyo, di pa natin alam kung pros or cons itong supported na 18 watts. Number 5, camera. Sa selfie, 13 megapixel. 64 megapixel naman sa main shooter. Number 6, claim/features. Ito'y supported ng IP64. At ang claim nito sa camera ay Sony sensor sa main shooter ang linagay. Dito na tayo sa last part itong conclusion. Based sa specs, lumalabas na entry level ang category nitong Tecno Spark 30. Tingin ko ang edge nitong Spark 30 kumpara sa ibang entry level ay yung 64 megapixel na Sony sensor. Pero habang di pa natin hawak yung unit, medyo 50-50 pa rin tayo dito kasi iba naman yung sa actual kasi magagawa natin yung actual test. At factor din kasi syempre yung presyo versus specs kung sulit ba or hindi. Pero pag ito ay maglaro sa 5K sa akin, yes pwede. Pero pag 6K pataas, pass muna ako kasi mura na lang naman ngayon ang Tecno Spark 20 Pro at Infinix Hot 40 Pro, mas mataas kasi ang chipset nun at camera. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na sneak peek, hintayin natin ma-release itong unit officially para ma-review natin. A peace!